ang kayang isipin at paniwalaan ng tao ay maaaring makamit. Isipin mo ito, kung totoo yon, bakit hindi mo pa nakukuha ang lahat ng iyong ninanais? Maaaring ilang dekada ka nang naniniwala sa maling bagay. Posible bang naprograma ang iyong isip upang kumilos laban sa iyo? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung bakit marahil nasayang mo ang 55 taon ng iyong buhay sa maling pag-isip at kung paano mo ito mababago ngayon sa pamamagitan ng pagtutok lamang sa iyong sarili at paglimot sa natitirang bahagi ng mundo. Ilang beses mo na bang napansin ang buhay ng iba at nagtanong sa sarili, bakit hindi ganito sa akin? Maaaring tinitignan mo ang kasamahan na nakakuha ng promosyon bago ka, ang kapitbahay na nakabili ng sasakyan na palagi mong pinapangarap, o ang kaibigan mula pagkabata na ngayon ay nagpapakita ng tila perpektong buhay sa social media. Sa bawat pagkakataon na ginagawa mo ito, hindi mo namamalayan, ibinibigay mo ang isang bahagi ng iyong kapangyarihan sa iba. Para itong sinasabi mo sa sarili, ang kung ano ako at kung ano ang mayroon ako ay hindi sapat. At ito ay isang pagkakamali na maaaring magastos ng mga dekada ng iyong buhay. Maagang natutunan ni Napoleon Hill na ang paghahambing ay isang tahimik na lason. Ipinanganak siya sa isang payak na kubo, nawalan ng ina sa murang edad, at lumaki sa paligid ng mga problemang pinansyal. Madali sanang sisihin ang mga pangyayari o makaramdam ng kakulangan kumpara sa mga isinilang sa mas maayos na kalagayan. Ngunit pinili niya ang ibang landas, sa halip na ubusin ang enerhiya sa pagtitig sa labas, sinimulan niyang tingnan ang loob. Napagtanto niya na ang tanging bagay na may ganap siyang kontrol ay ang kanyang sariling mga iniisip. At ito ang nagbago ng lahat. Isipin mo sandali, paano kung ikaw ang sentro ng iyong sariling universo? Paano kung ang bawat resulta na labis mong ninanais ay hindi nakadepende sa ginagawa ng iba, kundi sa kung gaano ka man naniniwala at kumilos ayon sa iyong sariling pananaw? Hindi ba ito ang tunay na nangyayari? Kapag tumigil kang ihambing ang iyong sarili sa progreso ng iba, bigla kang nagkaroon ng malinaw na pag-isip, at nakikita mo ang mga pagkakataong palaging naroroon, ngunit hindi mo napapansin dahil sa abala. Ito ay isang karaniwang pagkakamali ayon sa estadistika. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa sikolohiya na ang labis na paghahambing sa lipunan ay nagpapataas ng antas ng pagkabalisa, nagpapababa ng tiwala sa sarili, at nakakaapekto rin sa produktibidad. Sa madaling sabi, habang mas maraming oras ang ginugugol mo sa pagtitig sa buhay ng iba, mas kaunting enerhiya ang natitira upang buuin ang sayo. Napaisip ka na ba kung ilang oras ng iyong araw ang nauubos sa pag-scroll ng telepono, pagsusuri, pamumuna, o pag-inggit sa ginagawa ng iba, habang nananatiling pareho ang iyong buhay? Si Andrew Carnegie, isa sa pinakamayayamang tao sa kasaysayan na nagsimula sa matinding kahirapan, ay malinaw sa bagay na ito. Hindi niya ginugol ang oras sa pagtatanong kung bakit hindi siya isinilang na may mga pribilehiyo. Hindi siya naiinggit sa mga nasa mas mataas na posisyon. Ginamit niya lamang ang lahat ng kanyang enerhiya sa pagbuo ng kanyang pinaniniwalaan. At ang disiplina sa pag-isip na iyon ang nagdala sa kanya mula sa isang simpleng kubo sa Scotland hanggang sa pamumuno sa isang imperyo sa Estados Unidos. Ito ay hindi lamang inspirasyon, ito ay isang historikal na katotohanan. At ngayon tinatanong kita, hanggang kailan mo ipagpapatuloy ang paglalagay sa sarili sa pangalawang plano, sinusukat ang iyong buhay sa pamantayan ng iba? Hanggang kailan mo hahayaan na ang timeline sa social media ang magdikta kung ang araw mo ay mabuti o masama? Ang araw na magpasya kang ilagay ang iyong mga paa sa sentro ng iyong sariling universo, magbabago ang lahat. Dahil ang focus ay nagdadala ng direksyon. Kapag naunawaan mo na bawat segundo na nakatingin ka sa labas ay isang segundo na hindi mo nagagamit upang buuin ang iyong hinaharap, nagiging malinaw ang pagpipilian, sisimulan mong isabuhay ang iyong sariling kwento at hindi na ang kwento ng iba. At huwag kang magpaloko, hindi ito tungkol sa ego, kundi sa kaligtasan. Sapagkat habang ginugugol mo ang enerhiya sa pakikipagkompetensya sa isang karera na hindi mo kailanman mapapanalunan, dahil bawat isa ay tumatakbo sa ibang landas, ang iyong sariling paglalakbay ay napapabayaan. Ang lihim ay nakasalalay sa pagpapalit ng paghahambing sa paglikha. Mas kaunti ang pagtatanong ng bakit hindi ako, at mas marami ang ano ang maaari kong gawin ngayon gamit ang mayroon ako. Ang simpleng pagbabagong ito sa focus ang nagdala sa mga karaniwang tao sa mga pambihirang posisyon sa kasaysayan. Ang katotohanan ay magsisimula ka lamang talagang mabuhay kapag tumigil ka sa paghahambing. At marahil ito ang unang malaking hakbang upang bawiin ang mga taon na ginugol mo sa maling pag-isip. Dahil wala namang papuri sa iyo, dahil isa kang mas pinahusay na kopya ng ibang tao,
Ngunit maaaring mabigla ang buong mundo sa pagiging tunay ng iyong sariling likha. Nabigo si Thomas Edison ng higit sa 10,000 beses bago tuluyang malikha ang bombilya. 10,000 pagtatangka. Napaisip ka na ba tungkol dito? Karamihan sa mga tao ay hindi makakaraos ng pangatlo o pang-apat na pagtatangka bago sumuko at sabihin, hindi ito para sa akin, hindi ito gagana. Ngunit si Edison ay may taglay na nagtatangi sa mga nangangarap mula sa mga nagtatagumpay, isang matibay na paniniwala. Sobrang pinaniwalaan niya ang halaga ng kanyang ideya na wala anumang pagkabigo, pagtawa ng pang-insulto, o kritisismo ang makapipigil sa kanya. At dito nagmumula ang kaibahan sa pagitan ng mga nakakamit ng dakilang bagay at ng mga buong buhay na lamang na nagnanais. Hindi ito katalinuhan, hindi ito swerte, at hindi rin talento. Ito ay paniniwala. Dahil kung walang paniniwala, bawat hadlang ay tila katapusan. Ngunit kapag tunay kang naniniwala, bawat hadlang ay nagiging hakbang patungo sa tagumpay. Ngayon, pag-isipan mo ang iyong sarili. Ilang beses ka nang sumuko dahil inisip mong hindi ka pa handa, o dahil hindi agad lumabas ang resulta tulad ng iyong inaasahan. Marahil iniwan mo ang isang kurso dahil mukhang mahirap, isang proyekto dahil hindi ito agad nagtagumpay, o isang pagkakataon dahil inakala mong hindi mo kaya. At ang pinakamasakit, maraming beses ay mas malapit ka na kaysa sa iyong inaakala. Ngunit dahil hindi ka naniwala, pinalampas mo ang pagkakataon. Pinatutunayan ng mga pag-aaral sa positibong psikolohiya ito. Ang mga taong nagpapaunlad ng optimistikong paniniwala at kumpiyansa ay may 23% mas mataas na tsansa na maabot ang kanilang mga layunin kaysa sa mga nananatiling nakakulong sa pagdududa. Hindi ito pagkakataon, ito ay sanhi at bunga. Sapagkat ang naniniwala ay kumikilos ng mas matatag. At ang kumikilos ng matatag ay tiyak na makarating sa mas malayo. Binigay ni Napoleon Hill ang buong buhay niya upang patunayan ang prinsipyong ito. Ininterview niya ang higit sa 500 mga pinakamatagumpay na lalaki at babae ng kanyang panahon, at lahat, walang pinapayagang eksepsyon, ay may isang katangian, isang matibay na paniniwala na makakamtan nila ang kanilang hinahangad, kahit na sabihin ng buong mundo na kabaligtaran. Siya mismo ay naranasan ito. Sa loob ng maraming taon ay kinuwestiyon siya, tinawag na managinip, hindi pinaniwalaan ng marami. Ngunit pinanatili niya ang matibay na paniniwala na ang kanyang misyon ay i-decode ang mga batas ng tagumpay at turuan ang milyon-milyong tao sa buong mundo. Kung siya ay napagod sa pagdududa, marahil ngayon hindi mo pa siya naririnig. At narito ang isang mahalagang punto, ang paniniwala ay hindi nangangahulugang mawawala ang takot. Nandyan pa rin ang takot. Lalabas ang pag-aalinlangan. Ang pagkakaiba ay kapag tunay kang naniniwala, ang mga tinig na iyon ay wala ng kapangyarihang humadlang sa iyo. Patuloy kang maglalakad kahit na mabilis ang pintig ng iyong puso. At ang tuloy-tuloy na paggalaw na ito ang siyang nagbabago ng imposibleng bagay tungo sa posibleng makamit. Kaya't itanong ko sa iyo, ano ang paniniwala mo tungkol sa iyong sarili ngayon? Naniniwala ka ba na kaya mong matutunan ang isang bagong kakayahan? Na kaya mong baguhin ang iyong kalagayang pinansyal? Na kaya mong baguhin ang iyong buhay? O baka sa kaibuturan ng iyong puso, patuloy mong pinananatili ang ideya na hindi para sa akin ito? Ang sagot sa tanong na ito ang maaaring magtakda ng mga susunod na taon ng iyong buhay. Gusto kitang hamunin sa isang simpleng gawain, sa loob ng susunod na 7 araw, sa bawat paglitaw ng pagdududa, agad itong palitan ng isang pahayag ng lakas. Maaaring maging ganito, kaya kong matutunan ito, taglay ko ang kailangan, makakamit ko ito. Gawin mo itong araw-araw na ehersisyo. Mapapansin mo na, paunti-unti, magsisimulang umayon ang iyong isip sa katiyakan sa halip na pag-aalinlangan. At kapag nangyari ito, magsisimula ng magbukas ang mga pintong dati tila nakasarado. Isipin mo sandali na naglalayag ka sa gitna ng dagat, walang kompas, walang mapa, walang patutunguhan. Nagbabago ang hangin, hinahatak ka ng mga alon, at bawat kilos mo ay reaksyon lamang sa mga pangyayari. Walang direksyon, walang kontrol, puro improvisasyon. Ganito rin namumuhay ang karamihan sa mga tao, tila palutang-lutang. Gumigising sila, nagtatrabaho, nagbabayad ng mga bayarin, nilulutas ang mga problema, ngunit hindi kailanman malinaw na tinutukoy kung saan sila nais makarating. At kapag hindi mo alam kung saan pupunta, kahit anong daan ay maaring daanan, ngunit halos hindi ito ang daan patungo sa tunay mong ninanais. Ngayon, tingnan mo ang mga taong nagbago ng kanilang mga ideya tungo sa pamana.
Lahat sila ay may isang bagay na pareho, malinaw na pananaw. Halimbawa, si Walt Disney ay maraming beses na tinanggihan, natanggal sa isang pahayagan dahil sinabing wala siyang imahinasyon, nakaranas ng pagkabangkarote at pagtataksil. Ngunit mayroon siyang isang bagay na hindi maaaring agawin ng iba, isang malinaw na pananaw sa kanyang nais itayo. Nakikita niya sa isipan ang bagay na hindi pa pinaniniwalaan ng mundo na posible. Ang malinaw na pananaw na ito ang gumabay sa bawat desisyon, bawat pagsubok, bawat hakbang. At narito ang malaking tanong, ano ang iyong pananaw? Naisip mo na bang isulat, ng buo at malinaw, kung saan mo nais makarating sa susunod na 5 taon? Sapagkat napatunayan na ng agham, ang mga nagsusulat ng kanilang mga layunin ay may 42% mas mataas na tsansa na makamit ang mga ito. Parang napakasimple, ngunit epektibo, dahil kapag malinaw ang patutunguhan, nagsisimulang salain ng iyong utak ang mundo ng kakaiba. Nakikita mo ang mga oportunidad na dati hindi mo napapansin, mas madaling natatanggal ang mga sagabal, at naitutok ang enerhiya sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ngunit karamihan ay hindi ito ginagawa. Karamihan ay namumuhay sa pangarap ng iba, sinusunod ang inaasahan ng pamilya, merkado, lipunan. At kapag natapos ang araw, nakararamdam sila ng kakulangan. Naranasan mo na ba na maabot ang isang bagay ngunit sa kabila nito ay pakiramdam mo ay hindi ito ang tunay mong ninanais? Nangyayari ito dahil ang layunin ay hindi sayo. Ito ay refleksyon ng panlabas na presyon. At dahil dito, ang malinaw na pananaw ay hindi luho, ito ay isang pangangailangan. Palaging binibigyang diin ni Napoleon Hill na ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ang unang hakbang sa lahat ng tagumpay. Siya mismo ay naranasan ito. Nang ibigay sa kanya ni Andrew Carnegie ang misyon na pag-aralan ang pinakamahuhusay na henyo at leader ng kanyang panahon, wala siyang pera, impluwensya, o karanasan. Ngunit malinaw sa kanya na iyon ang magiging misyon ng kanyang buhay. Ang bisyon na ito ang nagpapanatili kay Hill na magpatuloy ng mahigit sa 20 taon hanggang sa matapos niya ang kanyang pinakasikat na akda, na Isipin at Yumaman, na nagbago ng buhay ng milyon-milyong tao. Ngayon, tanungin kita, hanggang kailan ka magpapatuloy na parang bangkang walang direksyon, na hinahabol lang ang mga alon ng pagkakataon? Kailan mo huhugutin ang timon at malinaw na itatakda ang iyong kapalaran? Sapagkat ang pinakamalaking trahedya ay hindi ang mali ang pagtama sa mataas na target, kundi ang tamaan ang isang sobrang maliit na layunin. Hindi mo kailangan ng swerte, kailangan mo ng direksyon. At sa araw na malinaw mong piliin kung ano ang gusto mo, lahat sa paligid mo ay magsisimulang kumilos upang makarating ka rito. Si Abraham Lincoln ay kilala bilang isa sa pinakamahalagang pangulo sa kasaysayan ng Estados Unidos, ngunit kaunti lamang ang nakakaalam na ang kanyang landas ay puno ng kabiguan at personal na trahedya na maaaring sumira sa kahit sino. Nawala siya sa paulit-ulit na eleksyon, nabigo sa negosyo, at hinarap ang sakit ng pagkamatay ng mga mahal niya sa buhay. Lahat ay tila nagpapahiwatig na siya ay magiging isa lamang pangkaraniwang tao na talo sa kapalaran. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Pinili ni Lincoln ang ibang landas, nagpasya siyang magpatuloy. Naintindihan niya na ang kabiguan ay hindi isang huling hatol, kundi isang kabanata lamang ng proseso ng pagkatuto. At dito nakasalalay ang dakilang aral. Napansin mo ba kung paano karamihan sa tao ay tumitingin sa isang hadlang? Kapag may nagkamali, nawalan ng trabaho, natapos ang isang relasyon, o hindi nagtagumpay ang isang proyekto ayon sa inaasahan, ang agarang reaksyon ay isipin, hindi ito para sa akin. Parang bawat pagkadapa ay patunay ng kakulangan, samantalang sa totoo lang, kabaligtaran ang nangyayari, bawat pagkadapa ay pagsasanay para sa tagumpay. Ang kaibahan ng mga nakakarating sa malayo at ng mga natigil sa daan ay simple. Ang ilan ay humihinto sa unang pagkakadapa, ang iba ay ginagamit ito bilang puwersa upang umusad. Ngayon, isipin mo ang sarili mo. Ilang beses ka nang tumigil dahil naging mahirap ang mga bagay? Ilang beses ka nang naniwala na ang isang nakasarang pinto ay wakas na, samantalang ito'y simpleng pagbabago lamang ng direksyon? Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong matatag ay hindi nakararanas ng mas kaunting paghihirap kaysa sa iba, ngunit naiintindihan nila ang mga hamon sa ibang paraan. Kung saan nakikita ng marami ang isang pader na hindi matatawid, nakikita nila ang isang baitang na dapat akyatin. At ang ganitong pag-iisip ang gumagawa ng malaking kaibahan. Kung titignan mo ang anumang dakilang kwento ng tagumpay sa kabila ng hirap, makikita mo ang parehong pattern. Bihira ang tagumpay na dumarating sa unang pagtatangka.
Ito ay nahuhubog sa pagpupursige, sa lakas ng loob na bumangon ng 1, 10, 100 beses kung kinakailangan. At sa bawat pagkakataong nagpupursige ka, hindi lamang ang sitwasyon ang nagbabago, kundi pati ikaw ay lumalakas. Parang bawat hadlang ay isang hindi nakikitang alien, hinuhubog ang iyong kakayahang makatiis, mag-adapt, at muling likhain ang sarili. Kaya tanungin kita, baka hindi ka lang nagtatagumpay dahil sumuko ka ng maaga. Baka nalito ka lang sa pansamantalang pagsubok bilang pangmatagalang sentensya. Ang katotohanan ay walang paglago ng walang hamon, at walang tagumpay ng walang pagpupursige. Ang landas patungo sa iyong mga layunin ay hindi magiging tuwid, magkakaroon ito ng kurba, hukay at bagyo. Ngunit sa mismong gitna ng mga unos, doon mo talaga binubuo ang emosyonal na lakas na magtataguyod sa iyong pinakamalalaking tagumpay. Ang lihim ay hindi ang hangaring mamuhay ng walang kahirapan. Iyan ay imposibleng mangyari. Ang lihim ay ang hangarin na magkaroon ng lakas upang malampasan ang bawat pagsubok at makalabas sa kabilang panig ng mas handa. At ito ang naghihiwalay sa karaniwang tao mula sa mga dakilang pinuno at mga natatanging tagapagtagumpay. Ang pagpapatuloy ay hindi garantiya na madali ang daan, ngunit tinitiyak nito na maaabot mo ang mas malayo kaysa sa mga piniling sumuko. At sa huli, kapag tiningnan mo ang nakaraan, mapapansin mo na ang mga pinakamatitinding sandali ang nagbigay ng pinakamaraming halaga sa iyong mga tagumpay. Ang paghahambing ay isa sa pinakamalaking magnanakaw ng enerhiya, at ang pinakamapanganib dito ay tila ito ay walang silbi. Binubuksan mo ang mga social media, nakikita ang isang tao na nakamit ang isang bagay na gusto mo rin, at hindi mo namamalayan, nagsisimula kang maramdaman ang iyong maliit na halaga. Parang ang buhay ng taong iyon ay patunay na ang sayo ay hindi sapat. Ngunit nakalimutan mo na ang nakikita mo ay isang bahagi lamang, isang maingat na inayos na palabas. Nakikita mo ang resulta, ngunit hindi mo nakikita ang mga nangyari sa likod ng eksena, hindi mo nakikita ang halaga na binayaran, hindi mo nakikita ang mga sakripisyo at kabiguan na nakatago sa likod ng ngiting larawan. Alam ito ng mabuti ni Ray Kroc, ang lalaking nagpalago ng isang maliit na restoran ng magkapatid na McDonald's at naging isa sa pinakamalaking fast food chain sa buong mundo. Hindi niya nasayang ang oras sa pagtingin sa mga kakumpetensya, hindi niya sinusukat kung ano ang ginagawa ng ibang negosyante. Ang kanyang focus ay nakatuon ng buo sa bisyon na dala niya sa loob. Habang marami ang abala sa paghahambing, siya ay lumilikha. At dahil dito, ang kanyang pangalan ay nanatili sa kasaysayan. Ngunit isipin mo kung paano kumikilos ang karamihan ng tao. Ilang beses mo nang hindi sinimulan ang isang bagay dahil sa tingin mo ay mas maaga na ang iba. Ilang beses mong naisip, hindi ko nasisimulan ang negosyo ko, masyado ng maraming tao ang gumagawa nito, o hindi ko susubukan ang posisyong ito, mas kwalipikado ang ibang tao. Dito nagiging isang di nakikitang bilangguan ang paghahambing. Hindi lamang nito ninanakaw ang iyong enerhiya, pinaparalisa rin nito ang iyong pagkilos. May mga datos na sumusuporta rito. Ang mga pag-aaral tungkol sa labis na paggamit ng social media ay nagpapakita na habang mas marami tayong oras na ginugugol sa pagmamasid sa buhay ng iba, mas lumalaki ang hindi kasiyahan sa sariling buhay. Ang patuloy na paghahambing ay nagpapataas ng damdamin ng pagkabigo, inggit at kahit sintomas ng depresyon. Sa ibang salita, habang mas natutok ka sa tagumpay ng iba, mas lumalayo ka sa pagsulat ng iyong sariling kwento. Sabi ni Napoleon Hill, sa bawat pagkakataong ibinibigay mo ang iyong pansin sa pag-unlad ng iba, isinuko mo ang bahagi ng iyong sariling kapangyarihan. Sapagkat ang iyong enerhiya ay palabas, samantalang dapat ay nakatuon ito sa loob, sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang iyong daan, ang iyong bisyon, ang iyong layunin. Parang ikaw ang araw ng iyong sariling universo, ngunit sa halip na magningning, sinusubukan mong gayahin ang liwanag ng ibang bituin. Ngayon huminto at magnilay, napansin mo ba na bawat tao ay may kanya-kanyang oras upang umusbong? Ang iba ay mabilis lumago, ang iba ay tumatagal ng maraming taon. At hindi dahil may nauna sa'yo, hindi ka na makakaabot. Ang buhay ay hindi isang karera kung saan ang unang tumawid sa linya ang panalo. Ito ay isang individual na proseso kung saan ang tanging kalaban na kailangan mong talunin ay ang bersyon ng iyong sarili kahapon. Ang katotohanan ay simple. Hindi mo kailanman mararanasan ang ganap na buhay hanggat patuloy mong tinitingnan ang paligid. Ang araw na magpasya kang ituon ang iyong paningin sa sariling landas, ang pagkadismaya ay mapapalitan ng pag-unlad. Sapagkat ang tagumpay ay hindi ang manalo sa karera ng iba, kundi ang matapos ang sarili mong paglalakbay ng may integridad, pagmamahal at layunin.
At kapag dumating ang araw na yon, mapagtatanto mo na hindi mo kailangang inggitin ang sinuman dahil nasa loob mo na ang lahat ng kailangan mo upang bumuo ng isang bagay na kakaiba. Dito maraming tao ang naliligaw. Ilang beses mo na bang ipinagpaliban ang isang bagay habang naghihintay ng tamang oras? Marahil ay nasabi mo na sa sarili mo, magsisimula ako kapag mayroon na akong mas maraming pera, magbabago ako kapag handa na ako, gagawin ko kapag perpekto na ang lahat. Ngunit hindi mo napapansin na ang perpektong sandali ay hindi kailanman darating. Ang mga kondisyon ay hindi kailanman magiging ganap na kanais-nais dahil palaging mayroong hindi tiyak, panganib at pagdududa. Ang kaibahan ay habang naghihintay ka, ang buhay ay patuloy na umuusad. Ang mga oportunidad ay lumilipas. At ang oras, ang yaman na hindi mo na maibabalik kailanman, ay nawawala magpakailanman. Sabi ni Napoleon Hill, ang mundo ay hindi nagbibigay ng gantimpala sa intensyon, kundi sa aksyon. At ito ay isang matinding katotohanan. Maaari kang magkaroon ng kamangha-manghang ideya, mangarap ng isang ganap na kakaibang buhay, o magplano ng detalyado, ngunit kung hindi ka kikilos, lahat ng iyon ay nananatiling imahinasyon lamang. At dito pumapasok ang tanong na maaaring masakit, ilang mga pangarap mo na ang namatay dahil nanatili lamang ito sa larangan ng intensyon. Pinatutunayan din ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa ugali na ang mga taong mabilis magdesisyon, kahit hindi kumpleto ang impormasyon, ay may mas magagandang resulta kaysa sa mga naipit sa paghahanap ng ganap na katiyakan. Sapagkat ang kumikilos ay natututo sa proseso, inaayos ang landas, at nakakatipon ng karanasan. Ang mga naghihintay naman, bukod sa hindi nakakamit ang anuman, ay nawawalan pa ng tiwala sa sarili. Para bang bawat hindi nagawang desisyon ay patunay na hindi ka naniniwala sa sariling kakayahan. At ang pinakakawili-wili, madalas ay alam mo na ang dapat mong gawin. Sa kaibuturan ng puso mo, nararamdaman mo ang susunod na hakbang. Ngunit nag-aalinlangan ka. At habang tumatagal bago kumilos, lalo lumalakas ang takot, lumalakas ang pagdududa, at tumataas ang posibilidad na sumuko. Ang lunas dito ay simple lamang, desisyon. Hindi perpektong desisyon, kundi desisyong kumikilos. Sapagkat bawat maliit na hakbang ay nagbibigay daan sa susunod. Para itong pagtatayo ng hagdan, hindi mo kailanman magiging kumpleto ang lahat ng baitang, ngunit kailangan mong ilagay ang una upang maisunod ang iba. Ang buhay ay hindi tinutukoy ng iyong mga pangarap o plano, kundi ng iyong mga ginawa. Sa huli, hindi ang intensyon ang mahalaga, kundi ang aksyon. At kung magkakaroon ka ng tapang na kumilos ngayon, kahit may takot, kahit walang katiyakan, mapapansin mo na ang mundo ay nagsisimulang tumugon sa paraang tila imposibleng mangyari habang naghihintay ka lamang. Ang kapangyarihan upang baguhin ang iyong kwento ay hindi nasa iniisip mong gawin bukas. Nasa kung ano ang pinipili mong gawin ngayon. Habang patuloy mong ginugugol ang enerhiya sa pagtutok sa iba, mawawala sa iyo ang pagkakataon na itayo ang sariling kwento. Dapat nakatuon ang iyong pansin sa sarili mo, sapagkat doon nakasalalay ang tunay na kapangyarihan ng pagbabago. Huwag mong kalimutan, kung ano ang kayang isipin at paniwalaan ng isipan ng tao, ay maaari ring makamit. At kung nais mong patuloy na umakyat, ang susunod na video na lumalabas sa iyong screen ay magdadala sa iyo ng isa pang baitang pataas sa iyong pag-unlad ng karunungan, upang maging 1% na mas mahusay kaysa sa kasalukuyan mong sarili. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dito, at hinihintay kita sa susunod na video.